Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Umaga po sa inyo, gabi sa akin. Ayan, glory to God po. Salamat po sa anointing na panalangin po. Pastora Ami, purihin po ang Diyos. Hallelujah. At tinatanggap ko po, nire-receive ko yung anointing ngayong gabi na to. Na tayo po ay pagkakalooban ng Panginoon ng bagong karunungan, bagong application, no? Na nasabi nga, ang salita ng Diyos napakalawak. Kung inyo pong uunawain, no? Lagi nating naririnig, pero laging may fresh revelation ang Panginoon, ano? Doesn't mean po iniiba natin, but nilalawakan lang ng Lord yung ating wisdom, karunungan, 'di ba? Kasi pwede pala tayong mapahamak, no? Dahil sa kakulangan ng karunungan. So, hindi lang yung tumanggap ang nape-perish, sabi nga, lack of knowledge will bring you to perish, 'di ba? Sabi po, mape-perish ka din kapag lack of knowledge ka, hindi sapat na alam mo. Amen. So, purihin ng Lord, tayo po ay dumako sa ating um, mensahe. Ano sabi po doon sa una, 'di ba? Now the Lord said to Samuel. Amen. Sabi niya doon, how long will you mourn for Saul? 'Di ba? Hanggang kailan ka magmo-mourn? Hanggang kailan ka parang nasaktan kasi siya. 'Di ba po? Kasi kung na ano natin, naabangan natin yung kwento, 'di ba po? Nag-giveaway siya at first. Nag-giveaway siya dahil sinabi matanda na siya. Tapos sinuportahan niya, 'di ba? Yung mga leaders diyan na mga pastor natin na sinusuportahan tayo to build up, 'di ba? Tapos na-disappoint ka sa iyong ano, 'di ba? Sa iyong sinusuportahan. No, it happened. It happened, no? Katulad po ng sabi ko sa inyo, hindi madaling Do you think kayo lang ang nasasaktan? Amen? Do you think kayo lang ba ang umiiyak? 'Di ba? Sometimes ang hindi lang kasalanan ang nagbi-bring sa sorrow ng mga leaders. Amen? Yung nakikita namin kayo na nahihirapan, yung nakikita namin na di-disappoint kami sa mga ginagawa, no po, will bring us to mourn. Umiiyak din kami sa Diyos. Amen po ba? Yung mga pastor po na nandyan, yung mga leaders dyan na humahawak ng mga tao, di ba? Pag Amen. nakikita nyo po na naliligaw, di ba? At nasasaktan sila, are you not hurt? Di ba? Hindi ba kayo nadi-disappoint? Di ba? Hindi ba kayo nagmo-mourn? Hindi ba kayo umiiyak para sa kanila? Yung binabaliniwala nila kayo. 'Di ba? Na nandun siya sa tabi ni Tatay Sol, 'di ba? Simula nung pinatungan siya na maging king, no po, andun si Tatay sa tabi niya, 'di ba? Andun si Tatay Sol sa tabi niya. Hanggang inignore niya ng inignore, ng inignore, ng inignore. Kapag ini-ignore nyo ang inyong mga pastor, ang mga mentors, ang mga leader, they also hurt. They hurt. We hurt. No po, nasasaktan din kami and it brings sorrow to our heart. Kaya anong nangyari kay tatay, 'di ba? Nagkaroon siya ng sorrow, nagkaroon siya ng murmuring, no? Ng prolong, masyadong napatagal, 'di ba? Masyadong napapatagal yung kanyang ano, 'di ba? Sabi niya, I have rejected him. Sabi niya, ni-reject ko na si Saul. Si Saul, sabi niya, ni-reject ko na. Tapos ikaw nagmo-mourn ka pa rin? 'Di ba? Kaya kahit hindi natin maiiwasan po talaga ano na we are still Tatay Samuel is still human. Na po, nasasaktan pa rin siya at nagkakaroon siya ng kapighatian sa puso niya dahil sa nangyari kay Saul. Sabi niya, pero anong sabi ng Lord? Sabi ng Lord sa kanya. Sabi niya, nagre-reign pa naman ang Israel? Sabi niya gano'n. Bumangon ka diyan. Parang sinabi niya gano'n. No? Hindi ko na po ulitin yung binasa ni Pastora. 'Di ba? Sabi niya gano'n, ano pa naman ang Israel, tumayo ka diyan. Sabi niya, may papagawa ako sa'yo. 'Di ba? Sabi niya, ano mo, punuin mo yung horn ng oil. Sabi niya, fill your horn with oil. Sabi niya, and go. 'Di ba? Kung hindi na siya hindi na siya tinanggal na ni Lord yung kanyang ni-reject na siya ng Lord, no? Sometimes we are so sa mga po nabibigyan ng mga opportunity. May mga binigay sa atin ng Panginoon na tinitake advantage natin or may mga pinapagawa ang Diyos sa atin na hindi natin ginagawa and ini-ignore natin. Ano po? You never know. You never know, kapatid, kung isa ka sa nire-reject ng Diyos kapag hindi mo pinapansin yung pinapagawa niya sa'yo.
no? Baka akala mo nililid ka pa ng Lord, pero dahil ni-reject mo siya, 'di ba? God can reject you too. 'Di ba? Dahil nire-reject mo yung calling sa'yo, baka gumagawa ka ng bagay na hindi yun ang calling mo and mare-reject din sa harap ng Diyos. Time will come. Maniwala kayo. Maraming mga taong gumagawa ng mga ginagawa nila pero hindi naman talaga yon ang pinapagawa ni God sa kanila. Kaya pag humarap sila sa Diyos, bakit pinagawa ko ba yan sa'yo? Kaya siguraduhin niyo po na yung mga calling niyo, you know na diyan kayo tinawag ng Panginoon. Na po? Alam niyo po, naaral ko na po yung salita, kaya kayo naman ngayon, na po? Kaya kung nasasabi ko na kayo, kasi na-meditate ko na siya. Na po, I include myself. Na po, natadtad na ako mag-isa, 'di ba? Kaya this time, kayo naman. Na po. Kaya minsan, pumupunta ka sa mga kapanawagan na hindi ka naman doon tinawag. Pero yung kapanawagan na tinawag ng Diyos, binabaliwala mo. And huwag kayo magtataka that God will reject you too. Kapag ni-reject mo yon, mag-a-appoint ng ibang tao si Lord. Never reject. Kapag nagsalita po ang Panginoon sa inyo at ginamit din ang boses ng ibang tao, dahil dito sa kwento po si Tatay Samuel ang ginagamit. Na po, hindi nagdadirect si God kay Saul. Hindi siya nagdadirect. Si Tatay Samuel ang ginagamit niya through Saul para maparating kay Saul kung ano ang dapat niyang gawin. Pero hindi niya pinakinggan. Kaya ni-reject siya. Na po, mas magaling na siya. Kaya hindi nga niya namamalayan. Tingnan niyo po, king pa rin siya. Nakaupo pa rin siyang king, ha? Hindi po tinanggal pa. Amen? Hindi pa po tinanggal. Pero hindi niya namamalayan, wala nang kapangyarihan. Di ba? Di ba? Wala na sa kanya ang Diyos. Baka isang araw ganun ka na rin. Kapag dinededma mo yung pinapagawa ng Panginoon sa'yo, baka akala mo kasama mo pa ang Diyos. Masamang espiritu na pala ang kasama mo. Di ba? Hindi ka na pala ginaguide ng Lord. Naligaw ka na kasi bakit? Ni-reject mo yung ginamit ng Lord na boses sa'yo. Ni-reject mo yung mga leaders mo. Ni-reject mo yung sinabi ng pastor sa'yo. Ni-reject mo yung mga paalala sa'yo ng kapatid. Be wise. Maging matalino po tayo. Maging matalino tayo sa mga bagay na nire-reject sa atin. Kasi kung yun ay makakabuti sa atin at that is part of gawain ng Panginoon, kapatid, tanungin mo yung sarili mo, bakit nire-reject mo sila? Napahamak ka ba nila? Ipinahamak ka ba nila? 'Di ba? At kasama ba 'yon sa paggawa mo, 'di ba? Sa pinapagawa sa iyo ng Panginoon? Kaya ka tumigil. Kasi pag tumigil ka, believe me or not, papalitan ka ng Panginoon. Papalitan ka rin ng Lord and ire-reject ka rin niya. Amen? Kaya pag-isipan po nating mabuti. Kaya pinapunta siya sa bahay ni Tatay Jesse, no? At tingnan mo, parang hindi po masamang mag-mourn, hindi masama na magkaroon ka ng kapighatian, lalo na kapag namatayan ka, lalo na kapag nawalan ka ng kaibigan, lalo na kapag may mga bagay sa sitwasyon sa buhay na talagang magmo-mourn ka or magpipighati ka. But kapatid, kapag sobrang tagal naman na ng pag-iyak mo, kapag sobrang tagal na, wala ka nang nagagawa, hindi ibig sabihin katapusan na. Parang ganun yung sinasabi niya kay tatay. No, hindi pa katapusan, Samuel. Tumayo ka dyan, dalhin mo yung oil, pumunta ka sa bahay ni Jesse. 'Di ba? Okay po, okay. 'Di ba? Okay, 'di ba? Tayo si tatay, 'di ba? Naghanda siya. And Samuel said, "How can I go?" 'Di ba? How can I go? Sabi niya ganun. If Saul hear it, he will kill me. But the Lord said, take a keeper with you. 'Di ba? Tingnan niyo po 'to Yung isang propeta na alagad ng Panginoon, ano po? Dahil sa sorrow ng na feelings niya, dahil sa pagmo-mourn niya, naapektuhan tuloy yung kanyang pananampalataya. Ano po? Naapektuhan, alam niyo napakadelikado din po talaga yung naaapektuhan yung pananampalataya na isang mananampalataya dahil sa disappointment. No? Na minsan hindi kasalanan ng isang leader or isang pastor na nagkaganon sila. Kasi minsan yung sorrow nila, yung kalungkutan nila sa ibang tao, minsan nadi-disalign sila na parang nagpipighati sila dun sa tao na yon to the point na napapabayaan, no? Pwede rin palang mapabayaan yung iyong mission sa mundo dahil sa pagmo-mourn mo. Tapos at the same time naaapektuhan yung faith mo. No, naaapektuhan yung faith natin.
No, kaya ano po, hindi rin maganda na hindi natin kayang kontrolin dahil yung emotion ano po, kapag nasaktan natin mga leaders natin, it will affect them. Katulad nga ng sinabi ko kanina, hindi lang ang kasalanan, pati yung kanilang pagmo-mourn mo naaapektuhan din. Tingnan niyo po, nawala yung confident niya. 'Di ba? Dati si Tatay Samuel, narinig niyo naman yung mga kwento, pupunta yan pag inutusan ng Lord. Malinaw na malinaw sa kanyang boses ng Lord, pumupunta siya. Pero dahil sa na-experience niyang disappointment kay Saul, 'di ba? Naapektuhan pati ano niya, natakot siya tuloy, nagkaroon siya ng fear. Hindi na sa Lord, sa tao na, 'di ba? Papatayin ako ni Saul pag ginawa ko 'yon, 'di ba? Bakit 'di ba nangyari na nawatakot siya sa tao. Samantalang si Lord ang naririnig niyang tinig, 'di ba? Kasi kasi na-realize na pwede siyang saktan ni Saul dahil nung napunit ni Saul yung kanyang damit, 'di ba? Nawalan ng respeto si Saul sa kanya, pwede niya rin itong ipagalaw. Kaya alam niyo sometimes, na po, mga fresh revelation lang din po ng Panginoon na sometimes kapag may lakad ka, no, hindi mo na rin kailangan ipaalam, no po? Hindi mo na rin katulad ni Tatay Samuel, 'di ba? Kasi kasi naisip din na ni ano, pinahintulutan siya ng Panginoon, "Sige, dalhin mo yung, take the heifer," 'di ba? And say, "I have come to sacrifice." 'Di ba? Binigyan siya ng excuses ng Panginoon. Ito ang gawin mo. 'Di ba? Kasi naisip din ng Lord, I believe, no? I believe, kaya to ni-reveal ng Lord, no? Sometimes kapag lumalakad tayo ng mission ng Panginoon, hindi mo kailangan ipaalam sa lahat ng tao. Kailangan i-broadcast mo. Kasi kung nagkaroon siya ng pagkakataon na pwede niya mapatay si Tatay Saul, sino pa si David pag nalaman niya napapalitan siya? Tama po ba? 'Di ba? Papatayin niya 'yon. Kaya minsan may mga galawan na hindi yan pinapaalam. Tingnan niyo si Joshua nung nagparating siya ng sikreto na aanuhin nila, titingnan lang. 'Di ba? Titingnan lang yung lugar ng Kanaan po yun kung di ako nagkakamali, 'di ba? May sikreto siya na nag-spy, no? Hindi niya pinapaalam sa mga taga-Israel. Tinago niya 'yan sa mga taga-Israel. Amen? Kaya kailangan talaga tayo din mga mananampalataya, maging matalino tayo. Na po, maging matalino tayo na tinitingnan natin yung pwedeng maganap at mangyari, ano, at habang ginagabayan ng Panginoon. No po? Kaya meron siyang idea na papatayin ako noon, o 'di ba? Binigyan din siya ng pagkakataon ng Panginoon. Okay, para hindi ka anuhin, magdala ka ng iaalay, no? Para pagkamalan nila na magsasacrifice ka lang. At then, sabi niya, then invite Jesse. In-invite niya yung tatay ni Tatay David. No po? In-invite niya yung tatay ni Tatay David. No po? And I will show you what you shall do. You shall anoint for me and one I name to you. Diba po? Pag nakuha mo na yon, sabi niya ganon, sasabihin ko sa'yo kung anong susunod mong gagawin. Diba po? So, hindi, tingnan niyo po si Lord, no? Hindi niya sinabi kung ano yung susunod na gawin. Kasi ganun si God. Diba? Gusto niya kasi tayo, nakadepende sa Kanya. Diba? Kung ano mangyayari para bukas, diba? So, sige, gawin mo muna yung sinasabi ko sa'yo, sasabihin ko sa'yo yung susunod mong gagawin. Diba? Ganun siya eh. Diba? Hindi niya pinapaalam yung bukas sa atin para tayo nakadepende sa Lord na sinasampalatayaan natin. Kaya napakahalaga, no? Pero si tatay, andun yung pagsunod, andun pa rin palagi ang obedient ni Tatay Samuel. Na po? For the Lord is King sa kanya eh. 'Di ba? Yun ang sabi niya doon, you shall anoint for me the one I name to you. This time, si God na ang namili. Si God mismo ang namili at nag-appoint ng taong ia-anoint niya. 'Di ba? Pinayagan niya na sa pamagitan ng mga tao noon, 'di ba? Nagbigay siya ng hari, pero ngayon, I will anoint, 'di ba? Si Lord ang mag-a-anoint. 'Di ba? You shall anoint for me, sabi ng God, 'di ba? For me, 'di ba? Sasabihin ko lang sa iyo. Amen. Kaya sabi niya sa 4 and 5, nakikita mo doon, Samuel come to sacrifice at Bethlehem. So, Samuel did what the Lord said and went to Bethlehem, and the elder of the town trembled. Naku, nung nakita nila si Tatay Samuel, natatakot sila. Do you come peaceably? Sabi niya, dumating ka ba dito para sa kapayapaan? Sabi niya ganyan, sabi ng mga tao sa kanya. 'Di ba? Kasi akala nila baka judgment na, ayan nandun na si Tatay Samuel kasi isa siyang propeta, 'di ba?
And he said peacefully, I come to sacrifice to the Lord. Sanctify yourself. Linisin niyo mga sarili niyo. Sabi niya ganon. And come with me to sacrifice. Then, consecrated Jesse and his son and invite them to the sacrifice. Amen? So, doon makikita niyo po, tinawag nila, no? At sinabi nila, andun yung takot nila kapag kumikilos na si Samuel kasi alam nila na may ipapagawa ang Panginoon. So sinabi niya, dumaating siya para sa kapayapaan, sa peace. Peace ang ano niya, hindi siya naghahangad ng kapahamakan sa bawat isa. No? Same to us, no po. Si God Jesus dumating sa atin, kapayapaan ang dala ng Diyos. No? Tuwing tayo dinadalaw ng Diyos, kapayapaan ang gusto niya sa atin. Hindi siya para sa kaguluhan. No? Siya yung isang bagay na walang katulad. Siya yung isang regalo, no po, na walang katulad na dumating din sa buhay mo at buhay ko. Siya yung isang sakripisyo din, ano po, na walang katulad at hindi mapapalitan. Na po, ganun kabuti yung Diyos sa buhay mo. Kaya ganun po, ganun natin dapat tinitingnan na ang pagdating ng Diyos sa buhay natin, kung ano man ang kaguluhan ng buhay mo ngayon, hindi siya dumating sa buhay mo para guluhin ka, kundi para ihatid sa iyo ang kapayapaan na dala-dala ni Jesus. Yan po. Kaya dito, inano ng tao, sinigurado ni Tatay Samuel na kapayapaan din ang dala niya sa pamamagitan ni Yahweh. So, tinawag nila si Tatay Jesse, na po, sabi niya sa verse 6 and 10, God doesn't choose any of Jesse older sons. Diba? Dahil dito, makikita nyo dito, no? Sabi inirebuke niya dito si Tatay Samuel. No? Sinabi niya dito, so it was when they come that he looked at Eliab and said, surely the Lord anointed is before him. But the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at his physical stature, because I have refused him. For the Lord does not see as man sees. For man look at the outward appearance, but the Lord look at the heart. Di ba po? Yun ang sinabi ng Lord. Sabi niya, tingnan niyo po si Tatay Samuel, never yan nagkamali sa prophecy niya. Hindi siya nagkakamali. But this time, pinakita sa atin dito na nagkamali si Tatay. Nagkamali si Tatay Samuel, no? Sa mga leaders po, sa mga nagkakamali din po kami. No po? And we admit that we are human. We're still human. No po? Especially kapag dumaan kami sa part ng disappointment, dumating kami sa part na nagkakaroon din po kami ng mistakes, no? Hindi naman sobrang 'di ba? Nagkaroon siya ng mistake si Tatay. No, andun yung alignment niya, but then nagkamali siya, no, ng pagkatingin doon sa panganay dahil akala niya dahil masigasig yun, yun ang napili ng Panginoon, pero nagkamali siya at nirebuke siya ng God. No po? At sinabi sa kanya, ako ang Diyos, hindi ako tumitingin sa physical na katawan or physical ng tao, kundi sa puso. Hindi ako katulad ninyo na tao, sabi niya pa. Hindi ako katulad ninyo na tao. Diba po? Kaya sinabi niya, so, Jesse called Abinadab, lahat ng anak niya, diba? Made him to pass before Samuel and said, neither has the Lord chosen this one. Kasi di pa nagsasalita si Lord sa kanya. Then Jesse made Shaham pass by and he said, neither has the Lord chosen this one. Hindi din ito, sabi niya. Nilampasan niya mga yan. Then Jesse made the seventh son pass before Samuel, and Samuel said to Jesse, the Lord has not chosen this. Hindi itong mga ito. Hindi itong mga ito, sabi niya. Diba? Dahil nirebuke siya ng Lord, at nakikinig na siya sa Panginoon, no? Yung mga nakita niyang mga anak na inisa-isa nila, wala doon ang napili ng Diyos. Na po? Even they have potential. No? Even yung mga panganay, kasi alagad din mga sundalo din ni Saul, yung ibang anak ni Tatay Jesse. Pero ni-reject ng Lord. Na po? Kaya ganun po ang Diyos, sometimes you don't have to look
outward. Hindi mo dapat tingnan in physical, 'di ba po? Ang mga tao, no? Hindi mo kasi alam kung sino, no? Minsan nga sabi ng Lord, 'di ba, sabi niya sa literal niya, pinili ko yung mangmang para matalo ang matalino, pinili ko ang mahina para matalo ang malakas. 'Di ba po? Kaya hindi sa panglabas na kaanyuan natin dapat titingnan lang, no po? Dahil ang Panginoon po, no, dito sinasabi niya na sa puso ako nakatingin. Sa puso siya nakatingin, no po? And sa 11 makikita niyo dito, Samuel asked about the absent son. Tinanong niya, 'di ba? And Samuel said to Jesse, "Are all the young men here?" Then he said, "There remain yet the youngest, and there he is keeping the sheep." And Samuel said to Jesse, "Send and bring him, for we will not sit down till he come here." 'Di ba? Hindi tayo upo dito hangga't hindi siya dumarating. No po? Tinawag nila na minsan kahit sa pamilya natin, kasi yun yung tatay niya eh. Ang sabi kasi sa kanya, dalhin lahat ng anak niya. Pero wala din silang believe kay David. Mismong tatay ni David. No po? Mismong tatay niya, ni-reject si David. No po? Katulad ni Samuel, hindi niya nakita, akala niya yung panganay. Pero even yung tatay, hindi nila nakita, no po, yung ability ni David. Kasi nga naman, syempre, tagapastol lang siya ng tupa, di ba? Ang tingin nila, ang tingin nila kay, is, lang, napakababa. Di ba po? Napakababa ng tingin nila, no po, sa katayuan ni David. Kasi nga, nagpapastol lang siya, di ba? Na siya yung pang-8 anak, na surprise sila kasi kahit na ganun kababa ang tingin nila, bakit hinanap yung karakter ni David na po, na mas nakita ng Lord na that is worthy si Tatay David na po, kasi siya nalay kaisa-isahan ibig sabihin siya yun, no? Hindi siya uupo, hindi kayo uupo hanggat hindi dumating siya dito, na po. Na niya dito na God often chosen those people na hindi ginugusto ng mga tao. Pinipili niya yung mga nire-reject ng mga tao, yun yung pinipili ng Lord. Na akala natin, yung pagtapastol ng tupa, 'di ba, maliit na trabaho lang, pero dun siya tinrain ng Lord. Sa pagpapastol ng tupa, dun siya tinrain kung paano siya maging patient, kung paano niya ipagtanggol at ingatan yung mga tupa niya, no? Parang minsan, maliit na halaga, maliit na bagay para sa inyo. Minsan, ina-appoint kayo ng mga leader ninyo sa mga bagay na maliliit lang, pero hindi nyo alam, doon kayo nakikitaan ng Panginoon kung andun yung willingness nyo, di ba? Andun ba yung dedication ninyo? 'Di ba? Yung maliit na bagay na pinagkakatiwala sa inyo, hindi nyo alam na inoobserbahan din kayo ng Panginoon na kung mapagkakatiwalaan ka sa maliit, mapagkakatiwalaan ka sa malaki. 'Di ba? Tapos yung iba, naghahangad na sila agad ng leadership, hindi ka nga makapagkatiwalaan sa maliit na bahagi na binigay sa'yo, 'di ba? Paano kang magiging mapagkakatiwalaan sa isang malaking bagay? Hindi binibigay ng Diyos ang mabigat na gawain sa taong hindi marunong mag-appreciate ng isang maliit na bagay. No po? Kaya kung minsan akala ninyo, ay, usher lang naman ako, 'di ba? Ay, tagagawa lang ako ng mga ng mga prayer request, 'di ba? Tagagawa lang naman ako ng schedule, taga-awit pa lang ako, tagagawa lang ako ng ganito. Huwag niyo minamaliit 'yan. Kasi alam niyo mga kapatid, yung maliit na binigay sa inyan, hindi niyo nga magampanan eh. Paano niyo gagampanan yung malaki? 'Di ba po? Potential is not enough. Potential is not enough to the Lord. No po? Hindi dahil may kakayanan ka, 'di ba? Ilalagay ka kaagad ng Lord. Sometimes God look yung tiyaga mo. Yung kung paano mo binibigyan ng halaga yung maliit na bagay na pinagkakatiwala sa iyo. Pag-awit nga hindi mo magampanan, 'di ba? Pag-awit nga, hindi mo nga perfect Hindi mo maibigay ng buong puso mo sa Panginoon, di ba? Kasi kapag umaawit ka sa Lord at wala yung puso mo sa pag-awit, do you think it is special? Di ba? Yung basta ka lang umawit, 'di ba? Pero tingnan nyo, sabi ko nga po na lagi kong sinasample, kapag siguro may laban sa barangay ninyo, barangay na lang wag na lang sa sa TV. Sa barangay na lang, siguro 1 week ka pang nagpa-practice para lang makaawit, amen po ba? Kasi tutungtong ka sa entablado. Sometimes we don't appreciate the value of God.
No? Sometimes we don't appreciate the value ng binibigay niyang maliit na trabaho sa atin kasi naghahangad tayo ng mas malaki. Sometimes we don't appreciate yung bagay na maliit. Kaya hindi natin lalong maa-appreciate yung malaki. Yun yung nakikita ng God. Hindi mo nga kayang i-keep, di ba? Yung inuutos sa'yo ng leader mo eh. Hindi mo nga kayang gampanan yung inuutos sa'yo ng leader mo eh. Paano kitang pagkakatiwalaan sa bagay na gusto ko pang gawin sa'yo? Gusto ko pang ibigay sa'yo. Kung yung bagay na nakikita mo, yung taong nakikita mo, hindi mo masunod-sunod, how can you say that I can trust you? How can you say that you are trustworthy na tao? Yung maliit na bagay na pinagkatiwala sa'yo ng leader mo, ng pastor mo, ng mentors mo, ng spiritual mother mo, hindi mo nga magawa eh. How can God trust you? Yun po yung nakita niyang example kay Tatay David. Sa isang napakaliit na trabaho. God, no? Yung Diyos nakita si David, 'di ba? Umaawit siyang mag-isa, nakita siya ng Diyos. 'Di ba? Nagpupuri siya sa Diyos mag-isa, nakita siya ng Diyos kung paano niyang iniingatan, how he keep the sheep, how he protect the sheep. 'Di ba? Yung small things na pinagkatiwala sa kanya ng tatay niya, yung simpleng job na pinagkatiwala sa kanya ng tatay niya, he was so faithful. He is so faithful. At yun yung gusto ng Diyos sa atin. Yung makita sa atin na pinapahalagahan natin yung maliit na bagay na pinagkakatiwala niya para mabigyan tayo ng isang malaking bagay. Diba? Kasi kung kinakatamaran mo yung isang maliit at akala mo ganun lang, hindi mo makikita yung nakahanda para sa'yo ng Diyos. Diba? Hindi mo makikita. Kasi yung maliit hindi mo pinapansin. Paano mo makikita yung malaki? Paano ka magiging grateful sa Diyos? Amen? Diba? He know how to keep the sheep. He know how to cook them special, diba? How special care na ginawa niya sa hayop. Amen? Pakimute nga po yung mic ng bagong pasok. Salamat po. Ayan, so nakita mo doon, no? Tinreat niya yung hayop niya, 'di ba? Ng special care. So nakita ng Diyos 'yun, 'di ba? During those year na pinagkaloob sa kanya, God built David in the heart that would sing about the Lord as his shepherd. 'Di ba? Nakita ng Diyos kung paanong kahit nandun lang siya, 'di ba? Sa mga hayop na 'yon, kasama niya mga hayop, tumaawit doon si Tatay David, nagdadasal siya doon, 'di ba? Kaya nga si Tatay David yung man's God's heart eh. 'Di ba? Nakuha niya yung puso ng Diyos eh. Yung puso ng Diyos nasa kanya. Ikaw din ba ganun? Ganun ka rin ba pag pinagkatiwalaan ng maliit na bagay ng mga leader mo, ng mga pastor mo? 'Di ba? Na kahit wala yung leader mo, kahit wala yung pastor mo, ginagawa mo mabuti. Kasi alam mo na hindi naman siya yung nagtalaga nun sa'yo eh. Dahil ino-honor mo yung leader mo, dahil ino-honor mo yung pastor mo, i-honor mo yung maliit na bagay na pinagkatiwala sa'yo. Kasi pinagkatiwalaan ka ng tao. Pinagkatiwalaan siya ng tatay niya. Ano po? Pinrotektahan niya, 'di ba? Sa mga danger, yung mga hayop. Ano po? Ganun siya, nakita siya ng Lord na kung yung hayop kaya mong mahalin, 'di ba? Kung yung hayop kaya mong proteksyonan, kung yung hayop kaya mong ingatan, kaya mong i-care, 'di ba? Na habang ginagawa mo yung duty mo, ginagawa mo rin yung duty mo sa akin. Hindi masamang magkaroon kayo ng trabaho. Pero wag mong kakalimutan na may assignment din kayo sa Diyos. Yes, may duty kayo. Pero habang nagpapastol si tatay, andun din yung pag-worship niya, andun yung devotion niya kay Lord, andun yung duty niya, andun yung assignment niya sa Diyos. 'Di ba? Baka kasi, yes, nagjo-duty ka, nakalimutan mo yung duty kay God eh. 'Di ba? Pwede naman pagsabayin eh. 'Di ba? Pwede naman habang naglilingkod ka sa tatay mo, that is work. That is part of worship. Kahit kanino kayo naglilingkod is part of worship.
'Di ba? Kung paano niyong ginagalang yung mga amo niyo, minamahal niyo sila, 'di ba? It is the beginning of being matured. Yung mga maliliit na bagay na pinagkatiwala sa inyo, na kahit walang nakakakita, you have integrity of your heart. Na kahit walang nakakapansin, andun yung integrity mo na gumagalang ka kasi alam mong itinalaga yon hindi lang ng tao, kundi ng Diyos sa buhay mo. Even your work, you can do it as worship. Yung paggalang mo sa amo mo is paggalang mo sa Diyos. Yung paggalang mo sa pastor mo is paggalang mo sa Diyos. Paggalang mo sa kapwa mo, paggalang mo sa Diyos. Kaya kung magpagkakatiwalaan ka sa maliit, pagkakatiwalaan ka ng Diyos sa malaki. And then, God sees that David is ready. Diba? Nakita niya. Yung potential ni Tatay David, yung patient niya, yung caring niya, yung love. Kasi being a leader, hindi ka lang dapat magaling. Dapat may care ka din. Dapat nagmamalasakit ka din. Dapat may love ka din. Dapat andun din yung skill mo ng pamumuno. No? Naingatan niya yung mga sheep. Naiingatan niya yung mga sheep. Kaya sa 12:13 makita nyo, David is chosen and anointed. Diba? So he sent and brought him in. Now he was ruddy with bright eyes and good looking. And the Lord said, "Arise, anoint him. For this is the one." Then Samuel took the horn and oil and anointed him in the midst of the brothers. And the Spirit of the Lord came upon David from the days forward. So Samuel arose and went to Ramah. Di ba po? Grabe, no? Yung Lord, no? Yung pagpili niya kay David, inanoint siya that time at yung Holy Spirit, ano po? Nagdwell, nag-ano sa kanya, nag-come upon David. Kaya makikita niyo doon ano yung pleasing personality niya, nandoon yung appearance niya, 'di ba? Parang napakagwapo niya sa description ng Diyos, 'di ba? It's a nice looking boy, 'di ba? Parang ganun. Tapos 'yun, sinabi ng Lord na i-anoint mo siya, tumayo kayo, arise, sabi niya. 'Di ba? Isa po siya sa isang pastor din, 'di ba? Pastol ng tupa, shepherd. No po, was a shepherd. Si David is shepherd. No po, kaya minsan may mga hindi ka lang good looking minsan dahil maganda 'yung profession mo. Minsan kahit maliit lang ang profession mo, pag alam mong minsan mas maganda pa 'yung may good looking ka tas good character ka at the same time. Hindi lang good looking panlabas, pati loob mo good looking din. Kaya itong young man na 'to, 'di ba? Ito 'yung pinili ng Diyos. 'Di ba po? At dinescribe din niya doon. No, makikita po natin, i-describe niya sa verse 13 sa 1 Samuel 13:14, 'di ba? Makikita niyo doon, sinabi ng Panginoon, "The Lord has sought for him a man after his own heart, and the Lord has commended him to commander over his people." What made David the one? He was a man after God's own heart. Na po? Kaya nga, makita mo, di ba? Siya yung God's own heart. Di ba po? Nakita niyo sa 1 Samuel 13:14, makikita niyo yung verse na yon. "But now, you kingdom shall not continue." Sinabi niya doon sa 13, sa nakaraan natin pinag-aralan. "The Lord has sought for himself a man after his own heart." Ganun niya dinescribe sa Samuel 13 po, kung babalikan ninyo. No? "And the Lord has commanded him, the commander over his people, because you not kept what the Lord commanded you." Kapag hindi ka na sumusunod sa sinasabi ng Diyos, no, God rejected you. At sa 1 Samuel 13:14, doon dinescribe ni Lord. Yung pipiliin ko, sabi niya, He is the one, sabi niya. He is the God's own heart. Diba? The man. Diba? He was the man after God's own heart. Ganun niya dinescribe sa Samuel 13, yung pipiliin niyang susunod. Kaya siya yung chinose ni Lord.
no? God chose David. No po? We don't have to quit our jobs para maglingkod sa Panginoon, no? To enter into full-time ministry to be people after God's own heart. Habang nag-aalaga si Tatay David, 'di ba, ng kanyang mga tupa, nakita yung puso niya ng Diyos. 'Di ba? Hindi naman kailangan i-quit niyo yung mga trabaho niyo eh, 'di ba? Pero syempre kung masama naman yung trabaho niyo, alam mo drug addict ka naman, 'di ba, magtitinda ka, hindi naman gano'n, 'di ba? Bilang mananampalataya, common sense na lang po. Hindi naman sinasabi ni Lord na i-quit niyo yung mga ministry niyo or yung mga trabaho ninyo, 'di ba? To offer and respect the Lord and worship Him and be the one then na makapag-touch, 'di ba, maging influence ka. Yung status mo, yung influence mo, yung power mo, yung respect, 'di ba? Or approval ng men, 'di ba? To have great responsibility to the people, 'di ba? To be one of God's own heart din, maging malapit ka sa Diyos, malapit ka sa puso ng Diyos. 'Di ba? Saan ba nakuha ni Tatay David yung kanyang puso na yon, 'di ba? Yung kaya tayo tinuturuan ng mga pastor natin na mag-aral tayo, magbasa tayo kasi obviously, 'di ba? Yung time na ini-spend niya sa Lord, 'di ba? Kung saan siya nagsimula that time, yun yung pumukaw sa puso ng Diyos. Kaya nakita ng Lord, 'di ba? Wala siyang sinabi sa tatay niya that time. 'Di ba po? Kaya makikita niyo doon kung gaano ang Panginoon, no po, ang puso natin ang tinitingnan niya, kung paano si Tatay David umaawit, gumagawa ng mga panalangin, 'di ba? Gano'n niya nakita, gano'n nakita ni Tatay, ng Lord yung puso niya. Kaya ikaw din tuwing pinipili mo na buksan yung Bible mo, nakikita ng Diyos yung eagerness mo na maka-date siya, 'di ba? Makatagpo siya sa pamamagitan ng kanyang salita. No, kaya doon makikita niyo po in-anoint siya, na-filled siya, napunta sa kanya ang Holy Spirit, and then sa makikita niyo po, no po, sa verse 14, Saul's distressing spirit. No po, ito naman si Saul, ano nangyari sa kanya? But the spirit of the Lord departed from Saul. Ano nangyari? Umalis. Umalis po yung spirit ng Lord. Spirit of the Lord departed from Saul, and distressing spirit from the Lord troubled him. Pinalitan ng Diyos ng masamang spirit. No po? Pwede rin palang gawin yun ng Lord sa atin, no? Amen? Ganun. Kaya umaalis siya. Inalis si Lord mismo ang nagtanggal ng espiritu niya mismo. Dahil karapatan ng Diyos yun. Kaya nga kinalulugdan niya, gusto niyang kalugdan, kinahahabagan niya, gusto niyang kahabagan, and God had the right simply because He is God. Walang question yun. No po? Simply because He is God, He can do anything He wants. No po? Kaya, napalitan ng distressing, 'di ba? Nawala na yung kanyang napunta na siya lagi sa trouble kasi once na iwanan ka ng espiritu ng Diyos, ng presensya ng Diyos, maniwala ka kapatid, magwawala ka rin. Madi-disalign ka din. Pag ibang espiritu na ang nakalagay sa'yo, malilito ka na rin, hindi mo na alam ang pattern mo, hindi mo na alam kung anong purpose mo, hindi mo na alam ang direction mo, you never even know who you are. Kasi wala na yung peace. Wala na spirit ng peace, wala na yung love, wala na yung joy. Umalis na rin goodness, 'di ba? Umalis na rin yung kabutihan, umalis na rin yung faithfulness, umalis na rin self-control. Ano bang matitira sa iyo pag wala ka ng espiritu ng Diyos? Kaya lahat ng tao na walang espiritu ng Diyos, walang kapayapaan. Lahat ng tao na walang espiritu ng Diyos, walang totoong love sa puso. Lahat ng tao na walang espiritu ng Diyos, wala ding kagalakan. Because all you need is the Spirit of God to have love, peace, and joy. Lahat ng gusto mo. You have everything kung nasa iyo ang Spirit ng Lord. Even you struggle, even magkaroon ka ng mga pagsubok, the joy will always remain. Madadapa ka, yes, kahit 7 beses kang tumapa, pabangon ka pa rin because the Spirit of the Lord is there. Yung perseverance. Ipapaalala niya sa iyo, anak, I am here. Bangon ka. Amen? Kaya magiging imbalance yung buhay mo kapag wala na. 'Di ba? Yung spirit ng Lord sa iyo, lahat maapektuhan, physically, emotionally, 'di ba? Spiritually, imbalance ka na. Kaya nga, ang sinasabi sa atin, nako kapatid, kalabanin mo na ang demonyo, wag lang ang Diyos. Kasi lahat madi-disalign ka, lahat ng plano mo, lahat ng gusto mo, 'di ba? Even psychological, mababaliw ka.
Kapag wala na ang Espiritu ng Diyos sa'yo. Pati mental mo, yung health mo, pati katawan mo, magkakasakit ka, kung anong mga iisip mo, kung anong mangyari sa'yo, hanggang darating ang time na magpapakamatay ka na kasi wala ka ng kapayapaan. Amen? Kaya, mahirap po kapag nadidistress ang isang tao, nagkakaroon siya ng anxiety pag wala na ang Diyos sa kanya. Wala na yung presensya ng Panginoon, napakadelikado po. Kasi pag kinalaban mo ang Diyos, sino nang kakampi mo? Di ba? Kalabanin mo na yung kaaway, kalabanin mo na ang tukso, kalabanin mo na ang kasalanan, huwag mong kakalabanin ng Diyos. Dahil kung hindi ka lumakad sa tama, tatamaan ka din, kapatid. Kaya sabi niya sa 15 and 17, a solution and suggested. Diba? Nag-suggest po kay Saul, yung servant, na sabi niya, surely, a distressing spirit from God is troubling you. Let our master now command your servant who are before you to seek out a man who is skillful, player of harp. And it shall that he will play with his hand when the distressing spirit from God is upon you, and shall be well. Diba? So Saul said to his servant, provide me now a man who can play well and bring him to me. Maghanap ka. Diba? Na magpa-play ng instrument na yon para mawala sa kanya. Pinahanap nila. Diba? Nakita nila sino? A man nominated. Sino po? Si Tatay David. Diba? Sa kanyang mga anak. Diba po? Nakita nila yung isa na si tatay pala, hindi lang tagapagpastol. May skill pala siya sa pagtugtog, no? Kaya anong ginawa niya? Pinapunta siya doon. At tinugtugan niya po si tatay. No? Minister niya sa pamamagitan ng music. Na po? Kaya makikita ninyo, ang pag-worship have power. No po? Napaka-importante din po, no? Na mayroon tayong quality ng music sa pagse-serve sa Panginoon. It pleases Him. 'Di ba? Tatandaan niyo po yung mga apostoles noon, 'di ba? Kahit nakakulong sila, 'di ba? Kahit nakakulong sila, umawit sila sa Panginoon. Andun yung attitude nila ng positive attitude. Na kahit anong feeling nila, kahit anong sitwasyon at katayuan, dapat hindi naiiba ang kondisyon ng puso mo sa paglilingkod sa Diyos. 'Di ba? Pinakawalan sila, 'di ba? Kaya ganun din po, there is power sa worship. Kaya any condition ng puso mo, tinatamad ka man o hindi, you should know what to do. Ang pagmiministeryo sa worship is very important din po. No? Kasi napapalitan nun yung attitude mo. No po? Napakahalaga po ng attitude. Napakahalaga ng character ng isang tao. Kasi as much as it reflect an ability, mas mahalaga pa rin po na i-practice natin yung ating attitude. Kasi kahit magaling ka na tao, yes, may ability ka, yes, may potential ka, pero hindi mo naman ginagamit para sa Panginoon. 'Di ba? Paano ka magiging effective leaders? 'Di ba po? Kaya mahalaga din ang music, mahalaga din ang worship, 'di ba? Nakakapalit ng, 'di ba, pag nalulungkot kayo, sometimes nakikinig kayo ng music, 'di ba? Naa-absorb ng music, 'di ba? Minsan nga nagkakamali na tayo ng napapagaan na ang loob natin, imbis na worship natin 'yan sa Lord. 'Di ba? Nagiging panalangin siya sa kanya, 'di ba? Na nawawala yung mga wounds natin, yung mga injured spirit natin, yung mga hurts natin, 'di ba? Yung mga battleground natin. 'Di ba po? Kapag sinurround mo yung self mo ng worship, 'no po? Kaya nai-equip ka, 'no po? Kaya mahalaga din po, no, na hindi ka lang maganda, hindi ka lang gwapo, kailangan yung mga good looking mo ginagamit mo rin as effective worshiper or effective leaders or effective presiders or hosts or usher, 'di ba? Sa 'di ba? Wag lang puro ganda, 'di ba? Kailangan may andun din yung assignment, na po, because it pleases God. So doon sa way na yon, no, hindi niya agad, hindi niya pinagmalaki na inanoint ako ng oil, bakit ako ganito, ba't ako magtutugtog lang sa king? Hindi mo nakita yung ganun na character ni Tatay David. Tayo naman ngayon, na-anoint lang ng oil, kala mo naman, in-announce na sa maraming tao, anointed ako ng oil. Kapatid, sabi ko nga sa'yo, kahit buhusan ka pa ng oil kung hindi naman nababago yung character mo. 'Di ba?
Kahit nabautismohan ka, kung hindi man babaguhin ang character mo, hindi magmamanifest sa'yo ang presensya ng Panginoon, di ba? Patay ka pa rin sa harap ng Diyos. Kaya sikapin natin na wag tayong masyadong boastful, no? Kung ano man yung nare-receive mo, ano man yung natatanggap mo, kung meron kang ipagmamalaki, di ba? It's not the anointing. Di ba po? Kasi makikita yun ng tao. Even you don't say, nakikita ka na mag-grow ka, na nade-develop ka, no? It's not the thing na, tingnan niyo si tatay, hindi mo man lang nakita dito na, ba't ako mag-ano mo? Ako inanoint na bagong hari ngayon, bagong ano, hindi mo siya nakita na ganun. Andun yung humility niya. Nag-serve. 'Di ba? Nag-serve pa rin si tatay. Andun yung humility niya, no? Andun pa rin siya sa baba. Inano niya yung sarili niya na nagsimula siya sa baba. No po? Kaya mahalaga no po, na tinitrain mo yung sarili mo, lagi ka nagsisimula sa baba. Mahalaga na tinitrain mo yung sarili mo, no? Na nandun yung dedication mo sa trabaho na inappoint sa'yo. 'Di ba? Inappointan si Tatay David. 'Di ba? Kaya sa 19 hanggang 23 makikita niyo doon, na po? David enter Saul court. Therefore Saul sent messenger to Jesse and said, "Send me your son David." Yun na nga po, at tumugtog siya, 'di ba? Nag-play siya doon. At doon makikita niyo doon, ano po, na unti-unting napapagaan ang pakiramdam ni tatay. Nare-refresh, 'di ba? Sabi doon, the soul, di ko na po babasahin. The soul, 'di ba? Sabi niya, then soul would become refreshed and well. 'Di ba? Habang nagpe-play si tatay sa kanya, 'di ba? Habang nagpe-play sa kanya si Tatay David, nakita niya doon, nararamdaman niya yung presensya ng Diyos kasi nga, 'di ba po, sa kanya yung espiritu ng Diyos. 'Di ba? Kaya doon din, yun din, then Saul sent Jesse, sabi niya dito, tingnan niyo po "Please let David stand before me, for he has favor in my sight," sabi ni Saul. And so it was whenever the Spirit from God was upon Saul, that David would take a harp and play it in his hand, then Saul would become refreshed and well, and this pressing the Spirit would depart to him. Na po, nung nakita niya, nung tumutugtog si tatay sa kanya, na po, andun agad naramdaman niya, ano po, yung, sabi niya dito, and he loved him greatly and he become, ano daw, his armor bearer. Na po, naging armor bearer siya. Nagustuhan siya, napalapit siya. Minsan nararamdaman niyo ba yun? Yung kahit ang sungit-sungit ng mga tao, pero pag kayo, andun yung Spirit ng Lord sa inyo, napapapayapa niyo sila. 'Di ba? Kahit ang sungit-sungit na nagsasabi, ano, andun yung spirit ng presensya ng spirit, nagiging beloved ka sa kanilang mga mata, 'di ba? Nagiging apple of the eye ka, nagiging loved ones ka nila kahit na yung immediately siya, 'di ba? Immediately na nangyayari. It's the power of the spirit. Ano po? Talagang yun yung kalooban ng Panginoon na naganap kay Tatay David, 'di ba? Sino bang mag-aakala na magpapahanap sila? 'Di ba? It's not accident. Everything is written, 'di ba? Lord talaga ang gumagawa at nagkokontrol ng lahat ng bagay. Sino ba nag-aakala na magkakaroon ng sakit siya, na kailangan niya ng tutugtog, gusto niya na nga ano, inalign lahat ng Panginoon doon upang makarating si Tatay David sa palasyo ni Saul. Tama? 'Di ba po? Lahat 'yon because of his faithfulness. 'Di ba? Andoon yung ano, yung si Lord din ang gumagawa ng kaparaanan. Kaya alam mo kapatid, kapag kilala mo ang commitment mo at kilala mo ang connection mo, huwag kang mapagod. Hayaan mo ang Diyos ang gumawa ng pakaparaanan kung saan kanya dadalhin. Only you need to do is to obey and have humility heart. Magkaroon ka ng teachable heart to obey God kung saan kanya dadalhin. Dahil kung ang Diyos ang nagbibigay at nagkokontrol ng lahat ng bagay, trust Him. Hindi ka niya dadalhin sa destiny mo na mapapahamak ka. Kaya napakahalaga ng time ni Tatay David na to, maa-absorb nyo talaga kung anong katangian ng isang mananampalataya na dapat tinitrain tayo ng Diyos. Tinitrain tayo sa maliit na bagay hanggang dali niya tayo sa destiny natin na meron tayo dapat. 'Di ba? For the first time, 'di ba, makakaano na si tatay, nakatungtong siya sa royal court, 'di ba? Sa ano ni King Saul, 'di ba? At natutunan niya doon, lalo siyang nag-i-increase, natututunan niya kung paanong mag-serve sa king, ganito pala ang mag-serve sa king, ganito pala ang mag-serve sa mga tao, 'di ba? Na merong proper time para sa kanya.
At hindi niya inaalala yung bukas niya kasi alam niya eh, kapag ang puso mo nasa Diyos, you don't think what is next eh. You just need to obey. You just love the Lord. You just commit to Him. You just know who you are. Napakahalaga nun, no? Kaya God used David to minister to Saul. Yun yung first assignment niya na bininister niya ang king. Diba? But he was so happy. Diba? Masaya siya na ginagawa niya yun. Diba? Yun yung arrangement na ginawa ng Lord sa buhay niya to stay. Na po? Na kung naalagaan niya nga yung mga hayop, di ba? Ano pa kay tao, di ba? Nakikare niya nga yung mga hayop eh. Ngayon, ito na yung second stage niya. Pero ito na, kaya lang nasa Royal King ano siya, di ba? Kaya napakahalaga na yung small na bagay na pinagkatiwala sa'yo, easy na lang sa'yo. Naranasan niyo ba na kaya ko pala to naranasan kasi ididala ko ng Diyos dito? Naranasan niya mag-alaga ng hayop kasi dadalin pala siya sa king. So kung alam niyang i-take care ang hayop, alam din niya na mag-alaga ng tao. Ganun siya inarrange ng Lord, no? Na God was at work, 'di ba? Sa bawat isa sa atin na sometimes hindi natin nakikita ng malinaw, 'di ba? Yung perspective ng Diyos para sa atin, 'di ba po? Pero nakita nyo, that time, si Tatay Samuel, no? Alam niya na agad yung nangyayari. 'Di ba? Pinapahintulot niya na mapalapit, 'di ba? Si Tatay David sa kanya kasi alam na ni Tatay eh, yung nangyayari. 'Di ba? Hindi siya nag-aano, alam niya nakadepende na siya, at alam niya yung designated na taong si David na inanoint niya, no po? Na yun yung way din ng Lord. Kaya I believe and I nananampalataya ako na nakikita ni Tatay Saul yung nangyayaring ganun kay ano and ino-honor niya ang Lord sa nangyari kasi alam niya na in the future ito yung stepping stone ni Lord sa buhay ni David to designate, no, at maging succeed ang plano ng Diyos sa buhay ni David. Amen? Bilang maging pangalawang hari. Amen? The anointed one ng Diyos. Kaya purihin ng Lord. We'll see po sa mga susunod na kwento ng isang makikita natin difference between anointed by man and anointed by God. No po? Kaya purihin ng Lord, ang Diyos ang nagtalaga kay Tatay David. No po? Kaya whether you are not in the position or title, you never know. No? God anoint you. No? God anoint you. You have anointed. You are anointed. No mo? Ang Diyos ang nag-anoint sa tao. No po? Kaya kahit anong gawin mo, even you don't have title, know who you are. No po? Alam mo dapat yung mission mo. Be worthy. No? Huwag natin sayangin yung salvation. Huwag natin sayangin yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Huwag natin sayangin yung tiwala ng Diyos kasi siya ang unang nagtiwala sa atin ng kaligtasan. No? Ibigay din natin, share natin sa ibang tao. Sa mga maliliit na bagay na pinagkatiwala sa atin, magkaroon tayo ng responsibility and i-honor natin si Lord sa maliit na bagay na yun. Dahil ang maliit na bagay na yun, doon nagsisimula yung malaking mga bagay na pinrepair sa'yo ni Lord at pinapreserve ka niya in the future. Amen? Purihin po ang Panginoon. At yung character, napakahalaga po ng humility, no? Napakahalaga din po ng good na hindi ka lang naman alagad ng Diyos, 'di ba? Dapat naman nag-aayos ka rin, good looking din, 'di ba? Lagi ano po? Para hindi naman tayo pagkamalan na mananampalataya ba yan? Ano ba yan kung makapagdamit, 'di ba? So, 'di ba? Dapat mahalaga din po, no? Kasi na may influence ka, na po, dahil ang Diyos, no, maaring ang Diyos po hindi tumitingin, pero kung alam mo naman na ikaw ay alagad ng Diyos at anak ng Diyos, bakit ka naman din magdadamit ng hindi ka ano-ano, 'di ba? You have to, kung you are the son, 'di ba? You are the son of God din, 'di ba po? Ngayon sa panahon natin, mahalaga rin the way na magsuot tayo ng kagalang-galang, no po? Kasi alam nyo, there's influence din kapag nananamit ka ng maayos. No, minsan nagre-represent din 'to kung paano ka igagalang ng tao. Kasi paano naman kung pupunta ka sa mga sa mga kilalang tao tapos magsusuot ka ng hindi I heard something like that 'to, no, na pastor siya pero minamaliit siya, ayaw siyang kasi yung suot na damit, no po. Sometimes kailangan din natin i-fit yung sarili natin, no po. 'Wag naman tayong tingnan na din kasi kung ikaw ay anak ng King of King and Lords of Lord, you have to wear nicely, you have to wear respectfully, no? It doesn't matter sa harap ng Diyos yung mga suot natin, pero kung disrespectful ang suot mo, how people will respect you, 'di ba? Even you are anointed, 'di ba? Syempre kailangan mo din matutunan kung paano po ang tamang pagkilos. That is part of behavior and character na tinitingnan din po
Kasi I believe na it brings ano po, binibigyan din ng daan yon. May open door din para sa mga bagay na maaaring simple lang sa'yo yung pananamit pero it matters na po. Kaya mahalaga na matutunan natin na po bilang mga alagad ng Diyos na po. At sa kwento na to makikita natin napakaganda na tayo ay mapagkatiwalaan simula sa maliit hanggang sa pinreserve ng Lord at inappoint niya sa atin at prepare niya para sa buhay natin. So, stay connected sa Lord, no? Habang ikaw ay pinagkakatiwalaan sa maliit na bagay, no po, andun pa rin lagi. Even nag-iisa ka, di ba? To win the heart of God sa buhay mo. So, purihin po ang Panginoon and to God be the glory. Let's pray. Thank you, Father. Thank you, God. Salamat po, Panginoon, sa kwento ni Tatay David. Thank you po sa wisdom, knowledge, and understanding na patuloy mong pinagkakaloob. Thank you, Panginoon, na you'll teach us how to wag mag-prolong, no? Wag kaming magtagal, Panginoon, sa mga nararamdaman nating painful, sa hurt namin, Panginoon, kasi it caused us na ma-disalign kami sa mga purpose na binigay mo sa aming buhay. Thank you, Father, for teaching us how to get up whenever we fell down, dahil we know that you are there and you are not finished, Panginoon. Hindi ka pa tapos sa amin, nagsisimula ka pa lang, tinuturuan mo kami, tinutulungan mo kami, ginagabayan mo kami, minamahal mo kami, pinapatawad mo kami. You give us hope, Panginoon. Your presence is with us, Lord God, na may dahilan kung bakit kami tatayo, bakit kami lalaban, bakit kami magpapatuwid, bakit kami magpapadisiplina sa'yo, because it is part of our serving, Panginoon, na makita mo sa amin, na hindi nadarang mo kami sa apoy, na makita ang pagbabago namin inside and out, Lord God, that if we love you, we obey you, Panginoon, sa mga tao na nakikita namin. Dahil kung di namin kayang igalang yung mga tao na nakikita namin, how can we respect you, how can we honor you, how can we praise you, Panginoon, Lord God. Kaya patuloy mo kayong turuan na magpakumbaba, na magpakumbaba sa harapan mo at magpaturo, Panginoon, Lord God, sa mga bagay na hindi pa namin natututunan at nauunawaan, Ama. Patuloy mong buksan ang aming mga puso at itanim mo sa pinaka matabang parte ng aming puso na ma-apply namin ang lahat ng aming natutunan ngayong araw na to. Lord, anoint us, Panginoon, at patuloy mong patnubayan, gabayan ang bawat isa sa pamamagitan ng banal na Espiritu at ang iyong mga banal na salita ang maging ilaw namin sa bawat paghapbang namin, Panginoon, sa mundong ito. Purihin at takilain yung pangalan at ikaw lang ang laging maluwalhati, Panginoon. Salamat po sa patuloy na paggamit mo sa aking buhay. Sa iyo ko po itinataas, Panginoon, inaalay, Panginoon, Lord God, ang lahat ng kaluguran, ang lahat ng glory, ang lahat ng praises, Panginoon, sa iyo lamang, Ama, Panginoon, at wala po sa akin. Purihin ka, O Diyos, in the mighty name of Jesus, sa ngalan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po. Amen and amen. Glory to God.